lugar na uminit, nagsunog yung mga tuyong dahon, nagsiklab yung poste at the middle of the night. So medyo po nakaka-nervyos kapag ka ganito. Nangyayari po madalas marami pong gumagapang na ganito. Paano po ba natin, automatic na po ba sa inyo na chinecheck ninyo ito? By the way, I'm Tess Faustino, sama-sama sa pagbabago Presidente at Golden Age Forever. Salamat po. Good morning, Ma'am Tess. Actually, yung mga ganyang mga tree trimming, ginagawa naman po ni Meralco yan. Pero usually kasi ang tinitrim ni Meralco, yung nakadikit talaga dun sa may 34.5 kV or dun sa pinakamataas. Unang coordination na dapat gawin natin dito, ilapit natin sa barangay para may tawag kay Sendro. Si Sendro po ang unang nagkakandak ng tree trimming kapag hindi po nila kaya. Doon po sila nagsisik ng help sa akin. Meron kaming direct coordination ni Sendro. Pero ang isa rin po sa hinihingi naming tulong dito, kung sino po sana yung may-ari ng puno, magkusa na po sanang i-report agad kay Sendro para po mapatrim agad. Huwag na po nating antayin umabot sa linya ng kuryente para po hindi na tayo umabot dun sa ganung sitwasyon. Magpuputol naman po si Sendro, kailangan nyo lang po makipag-coordinate sa kanila, pupuntahan nila yan, i-schedule nila ng training. Just for clarification, yun po kasing kapitbahay namin, naputol na po yung puno. Pero may mga naiwan sa poste. So, yun po ang inaalala namin. And I don't think medyo delikado para sa amin barangay na sila ang pupunta sa poste. I'm sorry, I don't understand very well kung pwede po bang umakyat ang staff ng barangay or it's your responsibility. Meron pong Sendro, meron pong grupo si Sendro na kung tawagin is Bantay Puno. Sila po yung nakakakabisat po ng mga kung paano puputulin, and then kung alin po yung may live wire. Ayun po, pwede po nila tanggalin yun. Pagka halimbawa po, pagka hindi po nila kaya, i-coordinate nila sa akin. I-coordinate po muna natin kay Sendro. May direct coordination po kami. Pinapadala nila yung litrato kapag hindi po nila kaya. Kapag hindi po nila kaya, talagang dadating po si Meralco sa para gawin po. Maraming salamat, ma'am. Next kung magtatanong, Ma'am Janine Mahinay. Ma'am Janine? Halika na, Ma'am Janine. Good morning po. Para po ito sa mga person with disability. Magtatanong po muna ako about po dun sa Pag-asa Scholar. Sabi po kasi yung presidente namin, nung alam niya, puno na raw po yung slot. Puno na raw po yung slot. Kaya yung anak niya po, hindi pa rin po Hindi pa ako puno dahil wala pa ako tinatanggap na aplikante. Yung po sabi ng presidente namin. Sa akin mo kayo makinig. Hindi pa ako mag-apply. Wala pa simula. Para po makapag-apply kami mga katulad namin mga kapansanan. Ano po yung mga requirements para po doon sa pabahay na... Ang pabahay program po natin, ngayon pa lang po kasi tayo mag-uumpisa. Meron po tayong pabahay. Ang problema, nandun ho sa buntok ng tanay. Sigurado ko, ayaw nyo doon, di ba? Alam nyo, si Mayor Vico po, ang priority niya talaga ngayon, ang policy po ng administration ni Mayor Vico, kung wala po pagtatayuan, hindi po pwede mag-demolish. Okay? Pero, ang problema mo natin, ang priority rin natin ay yung mga kababayan na natin na nasa danger zones. Ano po yan? Number one, yung floodway. Sa ilalim po ng mga tulay, yung mga danger zones po natin, yung katulad po sa Barangay Santolan, meron po, nandun po sa may tabi ng ilog,
yung mga danger zones. Yan po ang mga priority ni Mayor Vico. So, again, katulad na nabanggit ni Councilor Vico kanina, meron pong tinatayo ngayon na so, in the process of acquisition po yung 11.8 hectares yata yun, 11.8 hectares po yun. So, hindi po namin pa pwede pangunahan si Mayor Vico tungkol sa programa niya doon dahil siyempre kami po ay legislative, paggawa po ng mga batas na lokal sa po ang executive. At darating po ang panahon na siguro magkakaroon po ng mga guidelines niya para makapag-apply kayo ng pabahay po natin. Again, 10,000 po ang estimated na backlog natin dito sa Pasig na sa mga kababayan natin na nangailangan ng pabahay. 10,000 families. So napakarami na lang mga kulang natin no, sa pabahay. But again, hindi tayo makakuha kayo ng information guidelines to dyan. Kung gusto niyo naman sa tanay, sabihin sa akin, pwede ko yung tulungan. Ang layo lang mong natin sa akin. May sinadali lang po sa akin. Ito po, guys, last na po ito. Magkalahatan po ito para sa amin may mga kapansanan. Matagal na rin po kasi namin itong inaasam na sana mapatupad. Possible po ba na magkaroon din po ba ang pension, ang mga PWD person dito sa Pasig? Kasi po, marami po sa amin mga person with disabilities, ang member po namin ng cancer, CKD, may mga maintenance. Possible po ba na magkaroon kami or mabigyan po ng lokal ng Pasig para po magkaroon kami ng pension? Okay. I-explain ko lang po, marami kasi ibang sektor, no? Sabi nila, bakit yung senior natin, may pension kami, wala. Okay, ang senior natin, nagtanim na ng kanilang buhay sa ating bayan. Kaya po sila may pension. Ngayon, kung ang PWD po, bibigyan din natin ng pension, ang kababayan, bibigyan natin ng pension, ang senior, ang solo parent may pension din, ang kabataan may pension, wala na, maligal na para sa ating tama. Nakakatawa kasi din, pero may programs po tayo, may assistance, financial assistance tayo na ginawa na po natin na automatic po ito every year, meron natatanggap ang ating PWD pagdating po ng Christmas. No? Parang Christmas gift po yun. Pero hindi po talaga kakayanin ng ating lungsod na magkaroon ng pension. No? Again, financial assistance meron. Kung meron pong ibang mga pangailangan, ito, mamalaki namin sa City Council. Dati yung pera ng Council, hindi namin alam kung saan nila ginagastos, pero meron silang pera. Ngayon, ang pera ng Council, ilagay namin sa social welfare. Pag humingi kayo ng tulong, hindi na bumupunod ang pera ang mga konsihal na galing sa bulsa nila dahil walang pera dumadaan sa Council. Ang pera ngayon, diretso po sa DSW, sa Social Welfare Office ng City. 80-something million, 80 plus million po ang nakalaan na pondo doon para pagbigyan ng tulong yung mga financial assistance, medical assistance ng ating mga kababayan. Kasama po ang PWD. Every year, ginawa na natin ang automatic, mayroong cash gift ang PWD natin for Christmas. Ito lang alala mo. 1.5. Ngayon, one-time cash gift, pwede po yun, yung mga gano'n. Pero, again, isipin natin magkano income ng Pasig? 17 billion. Ilan ang mamamay ng Pasig? 1 million. Sana natin gobyerno, happy-happy lang tayo sa 17 billion. Magkano po yun? 17,000. Mapupuhay pa kayo ng 17,000 sa isang taon. Kaya kailangan ko natin talaga isipin paano natin gagastusin ng maayos itong pondong ito. Kaya ang layunin natin, invest natin sa kabataan sa pag-aaral. Para sa ganun, ang tao hindi kailangan ng gobyerno. Ang gobyerno kailangan ng tao. Di ba ang nagpapatakbo ng gobyerno ay ang ambag ng mamamayan? Sa develop po ng mga bansa, tignan niyo yung mayayaman na bansa. Ang tao, walang pakialam sa gobyerno. Ang pribado, walang pakialam sa gobyerno. Kasi sila kaya nilang tumindig sa sarili nila. Sila tumutulong sa gobyerno. Dito sa atin sa Pilipinas, baliktad. Mas marami pong umaasa sa ating pamahalaan. Ang gusto natin ngayon,
pabantahin at palakasin ang talento at kaalaman ng ating mamamayan para sila mas maging produktibo. Hindi na nila kailangan mag-apply ng pabahay sa pamahalaan. Dapat ang pangarap natin, sana makabili ako dito sa Ortigas 7. Imbis na magkaroon ako ng pabahay ng pamahalaan. Yung iba kasi akala yung pabahay sa pamahalaan libre. Hindi po libre ang pabahay. Alam niyo sa Bliss, okay? Magkano binabayaran sa Bliss sa may bunga? 3,500 a month. Halos kalate, hindi ko nakakabayad. 3,500 pa lang. Eh ngayon, tumaas na lupa. So sabi ngayon, magkukumpit kami, may subsidy. Kung may subsidy pa rin. Ang babayaran ngayon ng pabahay, kung bibigyan ng pamahalaan, 20 square meters, napakaliit. 20 square meters, 7,000 a month. Kaya nyo? Eh kung 3,500 pa, hindi na babayaran yung 7,000. Kaya, kailangan ko natin talaga, ibahin natin yung mindset natin. Ang mindset natin, iba. Paaralin natin yung mga anak natin. Kasi pag gumanda ang kanilang kakayahan, talento, talino, gaganda rin ang kanilang buhay, gaganda rin ang kanilang kinabukasan. No? Magtsaga lang po tayo. Itong suggestion po ng inyong lokal na pamahalaan ngayon, iniiba natin, no? Yung takbo ng buhay ng pasiguro. Kasi nakakasama na ho ng problema natin, yung kahirapan. Yung iba nagpapadala na, pati yung China nagpapadala ng mga Chinese sa buwan. Nag-moon landing na naman ang China sa buwan. Tayo kahirapan pa rin ang problema natin. Bakit po ganun? So ibahin mo natin. Inaalis natin ang korupsyon sa pamahalaan, ibaba natin ang biyaya sa taong bayan, hindi sa pamamagitan ng ayuda, pero sa pamamagitan ng suporta, kalakasan, programa ng edukasyon, yan. Tapos tignan natin, isang generasyon po, mababago natin. Pero kailangan, mag-aaral yung mga anak natin. Di ba? Kailangan mag-aaral. Alam niyo ba? Okay, pasensya na kayo, medyo napapahapa yung kwento. Ang PLP, ang nag-apply sa PLP, mga 3,000 historically. So, ang natatanggap po doon, mga 1,300 a year. Alam mo ilan ang nag-apply ngayon sa PLP? Because akala nila, yung pag-asa scholarship program, pag nag-apply ka sa PLP, yung latak ng PLP, doon pupunta. Kaya siguro sila sabi na, kung alam mo ilan na nag-apply sa PLP ngayon? 18,000! Eh, 8,000 lang nag-graduate sa Pasig. Pati mga kapitbahay natin, mga kabataan na lungsod, nag-a-apply sa atin dito sa Pasig because this is the biggest scholarship program in the Philippines. The biggest. Pag full blown na po itong program na ito, mga half-a-billion po a year. Kalahating bilyong piso, scholarship program para ng mga anak ninyo. Ngayon sabihin nyo sa akin, hindi ko magbabago ang Pasig. Ang buhay ng Pasigueño pag nagawa po natin ito. So we need your patience po. Ngayon, ako ipapakalam ko na sila. Katulad na sinabi ko, meron po isang importanteng ordinansa, Supplemental Budget number 2 na kailangan po kasikasuhin ng ating City Council. So, magpaalam muna kayo para kayo maka-excuse na. Huwag kayong mag-alala, may iwan kami ni Kap para meron kayo mag-alala. Pero guys, bata pa po ako. Pero alam po sa lugar. Muli po, seriously speaking, yung pangarap po ninyo, lalo sa ating health, no? Yun din po yung pangarap ko. Yun po yung pupursigihin natin, no? Deserve po natin na makatanggap ng best possible health services bawat isa sa atin. Regardless, mahirap, mayaman, no? Kasi gano'ng kayaman mo, no? Pag tinamaan ka ng sakit, ubuksan yan. Kaya yun yung gusto natin suporta. Gusto natin kumpletuhin ang ating mga hospitals. In fact, very soon, magkakaroon na tayo ng cath lab. Ang cath lab po, ito po yung sa PCGH po ito. No? Ito po yung complete set equipments and machines para po sa sakit sa puso. Hopefully, in the near future, magkaroon na tayo ng pang-angiogram, pang-angioplasty at kung ano man mga pang-gamot, pang-lunas sa sakit sa puso sa ating mga hospital. Asahan niyo po, kaisa niyo po ako. Sige po, ano po lang. May question po lang. Good morning po. Good morning po. Sa akin po yung question. Kasi po nabanggit na mas active kayo sa health ng mga tao.
dito po sa Barangay Pineda, dati po alam ko sa panahon po ni Dati yun. Meron kami physical therapy doon sa mga nakatake. Yung mga seniors na halos hindi na makalakad sa bahay na. Sana po sana maibalik po yun. Kasi marami po yung nakatake, di ba? Sa agency. Yung iba, pwede na. Nag-aantay na sila na ma-therapy sa bahay, pero wala po silang pambayad. Sana po mabigyan po kasi ng gobyerno po natin. Physical therapy po. Sa ating mga hospital po, meron tayong PT department at pinapalakas po natin yan. In fact, kakapirma lang po namin ang MOA na tutulong po sa atin ang rehab ng RMC at rehab ng Amang Rodriguez ba yan dyan sa para tulungan. Sa barangay level, hindi ko po masagutan. Hindi ko po masagutan na meron health wellness. Nung kapitan po ako sa amin sa barangay, meron kaming acupuncture na ginagawa at yung mga ganun. So, hopefully, makahanap din tayo ng makakasagawa ng gano'n. Pero anyway, hindi ko naman masyado hawakan. Talagang napakahalaga ko ng budget deliberation hearing namin ngayon. Pero inuna po namin yung Pineda dahil alam po namin na maganda na magka-ugnayan po tayo. Good morning po sa lahat. God bless po. So, ito, kami po yung nagpapasalamat. Kami lang naman, hindi pa naman alis si Vice at si Cap. Sa pagkakataon na ito, hindi naman po dito nagtatapos sa isang guni natin. Kung i-read na ito ngayong araw yung ating talakayan. Napakahalaga po kung may ganito tayo usapin. Either formal man sa mga ganitong event or sa aming mga opisina or sa personal na tawag or mga text na sa amin. Dahil po sa mga opinion po nanggagaling din yung mga solusyon. Sino ba mas nakakakilala sa inyong barangay? Kundi kayo rin. At kayo rin makakapagbigay ng solusyon, ng mga ideya kung paano pa natin mas mapapaganda yung servisyo dito sa Barangay Pineda. Siguro, muli ko na lang ibibida. Recently po, napasa na po namin yung amendment sa ating vet code o yung tinatawag na pet waste ordinance. Medyo yan po yung isa sa proud ako na medyo unique ko po yan with the support of the Sanggunian of Vice Dodot. Ito po yung mas nagpapatibay po sa batas natin, sa vet code natin. Nang sa gayon, alam ko po, yung dumi ng aso na napakalaking problema, hindi naman po sa pagiging maselan, pero napakakadilig na makakita na din. Ang aga-aga, ang ganda ng isip mo, paglabas mo ng bahay, dumi ng aso, madadatnan mo. Hindi ba masisira yung araw dito? No, masama pa doon, dahil sobrang saya mo pag-agising mo, paglabas mo, napakat na pala, sira na yung buong araw mo. So dito po sa amendment ng ating vet code po, yung original na vet code, hindi po gano'n na katibay yung usa sa mga nagpapakawala ng aso, sa mga nagpapadumi ng aso. No? So ang ginawa po ng ating 11 Sanggunian, inamend po natin yung vet code, mas binigyan po natin ng ngipin ang lokal na barangay at ang mga taong bayan para po magsumbong kapag may mga ganyan mga insidente na yung mga kapitbahay, hindi na ako maghanap, pero alam naman namin, kapitbahay, mapakawala yung aso nila, lulumi sa labas, babalik ko, ano. Pwede nyo na po isumbong sa barangay po yan, prepare lang po namin yung mga rules, paano po natin gagawin to. Pero mas mataas po ng mga penalties ang ibababa natin para sa mga pasaway po na yan. Pwede sabihan yung mga kapitbahay nyo o bilang may araw ng aso na nagpapadumi. At kung talaga makulit po, isasama po natin sa kulungan, sa pound, yung may-ari ng aso. Pag hindi pa rin talaga madala-dala. So abangan nyo na po yan, tumatakbo na po yan. No? Yung rules na lang po, again with the coordination ng barangay po, mas pagtitibayan po na. Hopefully, once and for all, yung dumi ng aso at yung mga hayop na gala dito sa lansangan natin, masusolve na po natin. Tulong-tulong po tayo. Again, God bless po at magandang umaga sa atin lahat. Siguro dagdagan kayo, sorry. Dagdagan ko lang yung ordinansa para sa mga aso, no? Alam niyo na ang ating barangay ay meron ng ipinasa na ordinansa dati pa, no? Pero siyempre, ang susundin na natin ngayon, yung ating city ordinance. Pero doon sa problema natin, alam niyo na, nakikita niyo na siguro na meron tayong tricycle na umiikot para hulihin yung mga nakakawalang aso. Ang problema natin dito, matatalino yung mga aso natin. No? Hindi, totoo yan, ha? Abisado na nila yung tunog ng ating tricycle. Abisado na nila yung amoy ng mga nanguhuli ng aso. Makita pa lang,
nananakbo na yung aso. Makarinig pa lang yung motor, nananakbo na yung aso. Ganun na nagiging problema natin. Pero alam nyo, kasi dati iba yung nanguhuli. Nung nagpalit kami ng nanguhuli, medyo binago namin yung itsura. Nung tricycle, medyo mas maraming nanguhuli. Pero dumating yung panahon na namin kilala na. Kaya yun pa rin ang pakiusap ko sa ating lahat na sana itong ordinansa na ito ay sundin natin. At ako, for one, ay guilty ko sa pagpapakawalan ng aso. Kaya alam naman ako, malakas ang loob ko na magpakawalan ng aso ay yung aming looban ay malaki. Nandun ang aming looban. At mismo ako ang nagwawalis minsan doon sa aming looban para linisin yung aming looban. Ayun lang, at para malaman nyo lang na patuloy pa rin yung panguhuli ng ating mga naggalang mga aso dyan. Hindi lang aso yan, ha? Pati yung pusa, siyempre. Ayun, maraming salamat. Pag sarili mo ng pagulat, okay naman talaga kasi. Kala ko, gagawin ko rin lang sa kitatali na po yung mga may-ari. Anyway po, ako na po, lagi ko po itong sinasabi na kapag ako'y naimbitahan sa mga okasyon. Alam niyo po, ang dami pong ginagastos ng gobyerno sa mga hindi dapat pagkagastosan. Pagkatulad po nito, kung susunod lang ang tao, may disiplina ang tao, ang dami pong mga pondo na talaga natin maisisi. For example lang ito sa problema sa dumi ng aso. Gagastos ang gobyerno para maglagay ng karatula, gastos po yan. Wag magpadumi ng ano. Hindi ka naman dapat talaga magpadumi ng hayop sa kalsada. Gumagastos po ang gobyerno ng tiklaging. Bakit po nagtitiklag? Yung kasalanan din ng tao, yung drainage natin, pupunutin natin ng basura. Bilyon-bilyon pong piso, no? Ayun po kayo sa pag-aaral, no? Kasi nag-aaral po ako ngayon, no? Environmental planning. Sa ibang bansa, hindi po nagtitiklag. Kasi maayos po ang kanilang drainage system. Dito sa atin, pag nagwalis ka, trip natin, pasyon dito sa putas ng drainage. So, ano yung nangyari? Gastos po. Sa batas trapiko po, maglalagay ka na naman ng no parking sa kalutan, alam mo naman bawal mag-parking. Kalibigis ko, para maintindihan mo po, kung susunod po ang tawag ng disiplina, mas marami po tayong matitipid na podo. At yung podo yun po ang pwede sanang ilaan para sa PWD. Yung 1.5, pwede sana natin taasan ng mas mataas sa kanila. Kung mayroong masasave na podo, na kaysa ginagastos dun sa kawalang disiplina. Alam niyo po, lagi ko rin ito sinasabi sa pagtatapos ko po. Sabi po ng lola ko, luma akong lola, napakaganda po ito kaya lagi ko sinishare. Gawin po natin kung ano yung tama, hindi po tayo magkakamali. Ulitin ko po, gawin natin yung tama, hindi tayo magkakamali. Sa gobyerno, gawin mo yung tama, sumunod ka sa batas trapiko, hindi ka magkakamali, hindi ka matitikitan. Sa lahat ng ordinansa, gawin mo yung tama, hindi mo na nga dapat kailangan kabisatuhin ang lahat ng ordinansa at batas dahil alam mo kung ano yung mali. Alam niyo po, maniwala po kayo, uulan po ang bansa natin. Marami po tayong masisip. Marami po tayong magagawang programa. Ang kailangan lang po, disiplinahin lang po natin yung ating masarili. Huwag pong ang gobyerno ang disiplina sa atin. Sa loob lang ng pamamahay natin, turuan po natin disiplina ang lahat ng ating kasama sa bahay. Maniwala po kayo. Uulan po, hindi lang po ang Pasig, kundi po ang bayan Pilipinas. Sige po, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat, Councilor Ernie, Councilor Kiko, and Councilor Bota. Sila po ay nalang pumunta ako ng Masasabihin ko siya atang magandang umaga. Bago po kayo umalis, gusto ko lamang po mag-comment doon sa sinasabi ni Consi Bota regarding discipline. Let discipline be our ways of life. Kasi nga sinasabi, bakit pag tayo nasa ibang bansa, sumusunod tayo sa disiplina, pinag-uutos, laws and regulation ng ibang bansa. Bakit pag nandito tayo sa Pilipinas, masyado tayong, ang tawag dito, hindi natin sinusunod ang mga policies, regulation ng ating bayan. Yun lamang po. At sana pinakikiusap ko sa lahat ng mga politiko po natin, let us stop ano ng atin, ang tawag dito, yung pabor, saka yung tinatawag natin na, ang tawag dito, utang na loob. Isa po, yun po sana maging ano natin,
mas masarap tayo ang may maibibigay sa ating gobyerno kaysa tayo ang humingi sa ating gobyerno. Ang tawag po, ang sinasabi nga po natin, ang dami pong pondo ng gobyerno. Ang gawin po natin sana yung makakasustain ng matagalan, hindi po yung umaasa ang ating mga tao sa lahat po ng dole out. Yun lamang po sana ang maibigay ng ating city para sa ating mga mamayan dito sa bayan ng Pasig. Siguro po, pag nawala na tayong lahat dito sa ating pagdating ng panahon, mamatay man po sila, mamatay man po lahat ng mga ano. Ang mga ano po, ngayon po ang nangyayari, ang sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero kung titignan niyo po ang mga kabataan po natin ngayon, nakakalungkot. Dahil nga po siguro sa dami po na nakaka-apekto para sa ating social media na nagkakaroon na po na masyadong makabaw ang pagiging isang ano ng ating mga kabataan. Kaya lamang po nawa yung po sinasabi ng scholarship para sa ating bayan, sa ating mga kabataan. Mai-ano po natin yun para po mabago ang bawat isang Pilipino, bawat isang bata sa Pasig, bawat isa, lalo na po ang tinatawag natin maging proud batang Pinay na po tayo. Sana po maisakatuparan natin lahat yun. Maraming po sa atin. Maraming salamat po sa ating mga City Councilor, Councilor, Council Volta, and Council Tito. Okay, proceed po tayo. Ang susunod po natin magtatanong si Ma'am Annalisa Maldo. Annalisa Maldo. Good morning po, ako si Annalisa Maldo, and student. Gusto ko lang po sana ipaabot yung i-treat po dun sa amin para sa Street, dun po sa amin, yung mapahapag kakulan. So yun po kabilang yung paglahan po, ayaw po nila padaanin yung drainage po. Balik po na ako. Isa lang po yung barat. Kasi po, yung pagkumulan ko, yung tubig ko nagagalit sa taas, papunta po sa amin po dumadahan. So, bumabaha po sa amin. Nakukulong po yung tubig, nagkakaroon po ng mga lamok. Walang labasan yung drainage? Wala pong labasan. Ayaw po nilang padaanin. Kasi hindi ko nga yung Rose Street. Sa next grade po. Engineering, palapitan yung mamaya, samahan niyo si Mama para ituro kung kayang gawa ng paraan yung kanyang problema. Lalapit yung kayo, Mama. Thank you po. Pwede naman na kahit hindi na natin ipaabot sa ating city yan, kung kaya naman natin maragay, ay action natin. Ang alam ko, meron tayong ginagawang bagong drainage doon sa may Mangga. Diba? Yan ay sa tulong ng ating city. Ginagawa na yan. Ang alam ko, ongoing pa rin yan. Yung mga sinasabi mo, parang nagbabara ba o talagang tubig ulan na dumadaan doon mismo sa road. Parang tubig ulan yata sinasabi niya, di ba? Tubig ulan po. Yes, hindi sa loob ng drainage. Yung tubig ulan na nanggagaling sa mismong paplo at kasi po parang yung drainage po na nagagaling sa taas, parang magmarahan ako. Di palit, yan kahit na hindi natin hindi natin pwede naman aksyonan na natin barangay yan. Kung kaya rin naman. Pag hindi kaya ng barangay, call a friend. Tatawagin natin ng ating city. Yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ang sutong magtatanong, Ma'am Jocelyn Tan. Ma'am Jocelyn Tan. Ako po ay may problema po siya. Kasi po yung nakapong may sakit na ay po. Hindi po ma-opera po nakapunta kami sa kanya. Hindi namin
kaya sana maopera. Sige po. Meron na ba ho kayo napuntahan na hospital, doktor, may records na ba? Pag-check up ko po, pero kailangan ko yata po, pero bakit MRI, CT scan na. Okay. Kalapitan mo. Tutulong mo Hindi, malaki lang po ako. Tanda po pala, malaki lang. 16 years old. 16. Sige po. Lalapit ko sa inyo mga Tapos yung po yung bubong namin, hindi po yung magaan po mamahakan ng meron ko. Buwan na po sa kapatid. Magagawa dahil paano po mapapalitan. Halimbawa ako po nagawa ng butas, nagpapalit ng gero, kasi wala akong lalaki. Ngayon ako po ang umakyat, senior na po ako. Wala daw silang magagawa, tagal ko na po, 19 ba. Nakapatong po baka may, nakaratan. Dati po, apat na kwenta. Ngayon pagkas sa 4 po, lahat na dumataan. Kulay orange po yung wire? Kulay orange? Opo. Nakasampu na po ngayon, binareklamo po, wala daw silang magagawa. Paano po kung halimbawa? Kasi kung muna natin man po pwedeng ma-reroute yung EMC kasi mukhang naka-elevate yung mga metro niyan at saka yung mga load side wires na dumaan din sa area niya. Pero dapat sa hindi tinapat din sa bubong. Titingnan na lang natin kung pwedeng makapagtayo ng additional na poste para ma-reroute lang yung linya. Nakapalot na lahat. Ako po gagawa po kanila para butas. Ako kakakita dito may wala pa, may taksik na. Sige ma'am, kunin mo yung detalye ni mamaya. After ng talakayan. Ilan na ako magpunta sa Meralco, wala daw sila nagagawa. Sige po, gagawa natin yung talakayan. Ako nakausap niyo. Bali, Tracy na kayo dati, tatlo na. Doon tumadaan sa bubong ko eh. Papuputol natin pagka yan natin yung evaluation. Rehabilitation lang yan ma'am, pero ginagawa naman natin yan. Pero kailangan lang mahanapan natin ng pagkakayuan ng poste para ma-reroute yung cabinet. Kasi baka nung time na kinabit yan, walang other area na pagdadaanan kung hindi doon lang sa area na yun. Kaya doon itinakbo. Kaya naman baka hindi pa ganun nakataas yung bahay yun nung time na naglinya. And then nag-second floor kayo, kaya umabot na dun sa bubong. Baka ganun po yung nangyari. Pero pwede naman natin i-reroute yan. Ginalagyan mo na lang siya yung nagbuwa ng maraming buwa ng gulong. Para hindi ako makawin. Sige, mag-usap tayo mamaya after nyo tayo. Salamat po. Maraming salamat po. Kaya naglang sa atin. Next po, Ma'am Nancy Rolona. Halika dito Ate Nancy. Huwag mo lang tatanong sa akin kung sino nakakuha ng pitaka ko, ha? Kundi katahimikan lang po, hindi namin maintindihan si nanay. Tinatanong ko lang po yung 18K na paano sa amin yung DSWD. 66 shares na po kami. Ang DSWD po ay national government. No? Pag meron pong programa ang local CSWD, City Social Welfare, yan po ay agad naman pong binibigay yan. Pero sa DSWD, kailangan ko kami gumawa ng papacheck ko sa office ko kung ano ang pinangako sa inyo na hindi nyo pa nakukuha. Oreo kung may detalye kay Tita para
ma-check up, ma-file natin sa DSWD. Okay, salamat po. Maraming salamat po. Dito po sa linya na to, may gusto magtanong, taas po ng kamay. Wala po ba? Okay. Di ba nga po sa kabila, sino magtatanong? Okay, ma'am. Muli, magandang umaga. Esposting po. Ito po ay hindi natanggap na isa sa mga agenda, pero dahil inimbita ang mga CSO, ay nais ko lang isingit ang katanungan tungkol sa mga guiding policy ng CSO. Alam ko po ang leadership ng City of Pasig ay binuo ang CSO para maging maayos, magkaroon tayo ng tinatawag na accountability, transparency, and with all honesty. Ngayon po, gusto ko lang po sana magtanong kung ito po ba ay mayroon pong tinatawag na guiding policy o say for example, yung sa grievance committee ng CSO o kung anong mga patakaran nila, ano pa bang ibang masasabi ko doon. But of course, it's more on the policy ng CSO. Kung kami po ba, mga CSO, ay nakapag-register sa SEC at kami ng accreditation sa ating gobyerno sa City of Pasig, kami po ba ay kinikilala kung magkakaroon ng mga concerns ay mabibigyan kami ng tulong ng CSO, mabibigyan po kami ng kasagutan sa aming mga tanong dahil hindi po namin alam kung saan kami lalapit kapag kami may katanungan sapagkat ang sagot po ng CSO doon pa man ay LGO daw kami. Kaya yun po ay isang katanungan po at yung isa ko po ay tungkol naman sa OSCA na ang OSCA ay ginawa para sa lahat ng senior at hindi po para sa iisang samahan lamang. Po, salamat po. Okay, explain ko po ang CSO. Ang ibig po sabihin ng CSO is Civil Society Organization. Okay? Ayon po sa ating batas, yung DALG o yung RA 7190, kailangan po at importante ang private sector at involvement sa ating gobyerno. Bakit po nagkaroon ng CSO at accreditation? Yun nga sinabi niyo kanina, transparency, accountability. Pinalakas po ito ni Mayor Vico. So dapat accredited ka. Magpapile ka sa SEC, accredited organization ka, and then you seek accreditation from the City Council. Ang City Council po ang nagpapasa ng mga accredited organizations. Of course, recommended by yung ating CSO office, no? Sa City Council. Ngayon, bakit po merong CSO? Meron po tayo tinatawag na annual investment program, no? Meron din tayong tinatawag na city may long-term development plans, may mid-term development plans, at lahat po yan, ang usapin yan, pag may programa, pondo. So, bottom line, pagdating mo sa planning stage ng ating pamahalaan, hindi mo kasi yung budget ngayon, papasa mo ngayon, yun na yun. Meron po yan kailangan na annual investment program muna. So yung annual investment program, kailangan the previous year, may pasa mo. Meron mo dapat 3-year plan, meron mo 5-year plan. Each step of the way, pumapasok po ang CSO. But amongst the CSOs, kung may accredited po tayo ngayon, sabihin natin ng 300 CSOs, nagkakaroon ngayon ang patawag ng CSOs. Amongst yourselves, kayo mag-elect kung sino ang magre-represent doon sa iba't ibang committee, no, pagdating po sa city planning natin. So meron po yung iba, ang focus sila is the infrastructure, dahil mga arkitekto sila, mga engineer sila, doon sila papasok. Yung iba naman po, ang strength nila, kababaihan, senior citizen, doon din sila papasok. So ngayon, lalabas po ngayon yung annual investment program, yun ngayon ang magiging basihan para sa pagpasa ng budget natin or proposed budget by the executive. I-approve naman yun. Once na-approve yun, i-approve naman ng City Council yun. So, yun po ang halaga ng CSO. Pero, ang CSO remains the private arm of
society, hindi po siya government. Represented lang po kayo, o kayo nagbibigay ng representasyon sa privado sa ating pamahalaan. Hindi po kayo government employees. Ngayon, kung meron kayong pangangailangan, mga tulong na suporta, hindi porket CSO accredited kayo, automatic po yun. Iba po yung papel ng CSO sa planning stages at meron mo kayo ibang pangangailangan, pwede naman kayo sumulat ng diretso sa Office of the Mayor or sa Sanggunian, doon sa mga ibang pangangailangan. Opo. Ngayon, pagdating naman sa senior citizen, nag-iba ko, wala lang si Pao Santiago kasi may sakit po, sumigaramdaman. Siya po ngayon ang committee ng senior citizen. Alam niyo mo, nagbago ngayon yung sistema. Dati meron na federation, no? But ang totoo na politicize po kasi masyado yung federation. Again, senior citizen remains a private citizen. Hindi po kayo government. Okay? Non-government po ang senior. Nagkaroon po ng eleksyon kung kamakailan. Sino pong nakahalal dito sa inyo? Meron na ba? Meron na. Ang naging botohan dito ay at large. Ibig sabihin na hindi importante kung ano ang inyong asosasyon, kung kanino kayo nakakakampi, pero parang SK yan. Diba? SK, kabataan. Pipili lahat ng kabataan kung sino gusto ng SK. Ang senior, ganun na rin ang sistema. Kasi yung dati, kampi-kampihan, o may asosasyon ng senior isa dito, magbubuo ng kabila dito, paramihan kayo ng membro, minsan yung iba, yung membro ito, membro dito. Tapos kung sinong mga sip-sip sa politiko, sila bibigyan ng pabuyan. Inalis natin yun. Kalabang ka, kampi ka, kahit ano, kung ayaw mo yung mukha ni Bito, ayaw mo yung mukha ni Toto, okay lang. Basta pagdating mo sa serbisyo, kailangan kayo, pagpasigay kayo, makakatanggap kayo sa serbisyo. Ganun mo, kaya sabi ng politika. Minsan, okay. Noong araw kasi, ang senior citizen, alam mo natin yan, bakit naging ganyan kalalim ang politika sa senior? Dahil may allowance ang senior. Saan mo ginawa ng allowance sa senior? Yes. Alam niyo kung saan? Yes. Sa Sendro. Ang item ng Sendro, para sa senior, ay dapat sila nagtatrabaho sa Sendro. City Environment Natural Resource Office. I think, ang item nila ay sweepers. So, ginamit nyo ng pondo ng ating pamahalaan, kung wari nagwawalis, pero ang naka-payroll doon, senior. Ginamit po yung pera ng environment para sa politika ng senior. Nakita po ng COA ito, Commission on Audit, pag-upo ni Mayor Vigo, ano sabi ng COA? Dapat yung mga senior na tumanggap na hindi nagtrabaho, ibalik pala yung pera. Sabi ni Mayor Vigo, paano niya ibabalik yung pera? Nagastos. So, sabi ng COA, sige, itigil nila para tapos. Kaya ako nawala. Sinasabi nung iba, inalis daw ni Mayor Vigo, hindi siya inalis niya. Mali yun talaga yung ginagawa niya. Inutuwid lang po ni Mayor Vigo. So, ngayon, again, ang senior citizen, isang voluntary po yan, no, na posisyon. Kung gusto manimpihan ng senior, pwede siyang tumakbo, siya magiging representative. Bawat isang barangay, isang representative na yun. Yung representative ng bawat barangay bubuo ng Council of Elders. Sila po ngayon yung tatayo na susuporta at pagbibigay ng gabay sa ating OSCA sa loob ng City Hall. Pero the senior citizen remains a private individual. Kasi inaalis nga ho natin yung politika. No? Na yung sa mga, at isa pa, sa mga senior, dati ho, mayroong tinatawag na humingi sila ng fees, yung buong tao. Bawal po yun. Kawawa ko yung mga senior natin. Pag merong asosasyon, humihingi ho ng monthly dues. Hindi ho dapat yun. Ang dapat ang senior natin, tinutulungan natin, binibigay. Isipin mo, ibang, hindi ko alam, doon sa iba, 100 a month ang hinihingi sa senior. Saan mo kung ginawa senior? Pero yun, hindi pupunta sa gobyerno. Pupunta sa opisyalis ng asosasyon. Pinagati-hatian nila. Kaya ako'y, pag meron mong gano'n huwag naman, NGO po ang senior citizen natin. Tulungan natin mga senior. Yung lahat ng programa sa City Hall, kung ano ang nabibigay ng senior sa pinagbuhatan, gano'n din dito sa senior, sa Pineda at sa lahat ng mga barangay. Pantay-pantay
tayo lahat mga kasama. Okay? Salamat po. Buti na lang, may papasino. Follow up lang po, sir, a few seconds lang po. Senior. So, I mentioned earlier na po ng CSO, kung ano man ang inyong concerns, hindi kayo pwede, hindi nila pwedeng pakialaman. Kaya gusto ko lang po linawin na kami bilang CSO, bilang NGO pala, wala po kami na pwedeng magtanong kung kami may mga organizational problem. Hindi po kapirahan ng aming concern, hindi po yung allowance, kundi yun po organizational problem ng isang organisasyon. Dahil nga ang alam namin, ang CSO, ang aming gabay para mabuo, kaya gusto rin namin maliwanagan kung kami po ba ay makahihingi ng advice sa CSO. Dahil yan po ang aming pinakaama sa aming organisasyon. Salamat po. Pwede. At kung meron naman po ngayong mga kailangan talaga na depende nga sa interest or sa priorities ng CSO. Iba-ibang CSO yung kanilang interest. So, kung meron yung mga kailangan natin mabukasan po yung tanggapan namin. Kung kailangan namin i-refer kayo sa mga iba't ibang departments, pwede mo namin gawin. At the same time, yung sa CSO office po natin sa City Hall. So, again, pwede rin siya magbili ng gabay sa inyo. Pag mga legal advice naman po kailangan nyo, mas po office ko, meron po tayong mga abogado para makatulong. Okay? Thank you, ma'am. Okay. Maraming salamat po, Vice. Para sa last question, magagaling ni Kagawad Alex. Vice. Morning po. Lalo na sa mga senior citizen. Kasi may concern na po ako na. Kasi sabi ni Vice kanina na bawal, no? Bawal na magkaroon ng butaw o yung monthly dues na sinasabi. Okay. Ang sa akin lang po, hindi sa atang isip. Sa isang organisasyon po, no? Sa isang organisasyon, di ba, sa Rotary, sa Lions, di ba, meron po tayong dues. Tama ba? Sa isang organisasyon. Yung mga TODA, dati meron tayong butaw. In fact, sabi nga na ang senior citizen sa NGO organization. Yan po. Paano po? No? This is according to bylaws. Mag-aano tayo sa bylaws ng isang organisasyon. Kung mag-aano po tayo ng dues, kung meron po wala. So, we'll be guided accordingly. Kasi yung monthly dues po sa senior citizen is voluntary yun. Hindi naman compulsory. Meron pong guidelines na, sige po, kung gusto nyo magbigay, hindi naman po sa pilitan. This is voluntary. Hindi mandatory, not even compulsory. Hindi po. So, ikaw, kung gusto mong magbigay ng 10 piso, kasi po 10 piso ang monthly dues ng senior citizen. Dito sa kabila po. Kasi dalawa pong faction ang dito sa Pineda. So yun po yung history ng ano na dito sa Pineda. Yung 10 piso po, monthly yun. Yung 120, that is in 1 year. Hindi po anong mumulekta ng 10 piso, one, hindi po. Kung ano yung pagkakataon na maibigay nila na magbayad, ito po yung voluntary, hindi po yung mandatory na sinisingil po siya. Nasa sa member yun. Now, kaya po. Para malinaw po tayo, registered po kayo sa SEC. Yes po. Okay. Pag nagbigay po ng butaw, nag-i-issue ba kayo ng receipt? Actually, yun lang po kasi ang paghihingi po ng butaw, hindi tama ko kayo kung voluntary, wala tayong problema. Pero masakit po kasi, pag nag-file kayo ng SEC, meron po yung kasamang financial, di ba? Pag hindi nyo dinideklara ang kino-collection ninyo at hindi kayo nag-issue ng resibo, bawal po yan. If you want to voluntarily
ask them for support, pwede po yun. Pero issue po kayo ng resibo na may tatak po ng DIR. Otherwise, bawal po ang pagsisingil ng butaw. Kaya nga butaw ang tawag dahil hindi po legal yan. Kung gusto nyo maging legal, ang pag-aambag nila, kailangan po may receipt. Pag may receipt, no problem. Okay? Kasi po, pag walang resibo, alam ba nila kung magkano na koleksyon nyo? Hindi eh. Kaya dito po nagkakaproblema eh. Pag sinulat nila sa papel, ang nakoleksyon namin 1,000, yung pala 10,000 na. Napunsa na yung 9,000. Ganun po ang transparency, no, pagdating po sa isang organisasyon. Whether it be a private or a public entity, gobyerno ka man, o isang korporasyon, o isang NGO, kailangan po lahat transparent. No, so pagdating sa voluntary, wala tayong problema ron. Pero ako, member po ako ng Rotary Club. Meron po kaming juice, no? Pero yung juice po na yun, pag nagbayad ka, may resibo. Pag sinabi sa akin, wala akong resibo, sabihin ko, hindi ako magbabayad. Bakit? Eh, kung ipulso mo yun, malay ko. So, yun lang pong advice sa inyo. Kung gusto nyo mag-voluntary contribution, wala akong problema, basta issue mo yung resibo at fully accountable. Ito po, pag-iinaw lang po. We have a lobby with the mayor. Naglabi po kami ng federation, naglabi po kay mayor noon sa office nila. Then we took over dun sa mga butang-butang na yan. Ang sabi naman niya is, bakit naman bawal? Kasi Diyos naman yun, hindi naman na, kumbaga, pwede kayong makolekta. Kasi ang sabi ko sa kanya, Mayor, hindi mo ba sinabi niyo na bawal magkaroon ng butaw na walang resibo? Katulad na sinabi ko, hindi po bawal ang kumuha ng voluntary na contribution or donation or dues. Pero mag-issue po kayo ng receipt. Pag wala pong resibo, bawal po yan. Gusto nyo magdala po ako ng abogado sa inyo para ipangwanag sa inyo. Ako'y 52 na po ako. I've sat on the companies of boards of different companies. I'm the president of several companies. I run my own businesses. I know what I'm talking about. I've been in the board of NGOs. You need to issue a receipt. Kasi kung hindi, ang kakalaban nyo, number 1, BIR. Pangala, SEC, hahabulin din kayo dahil hindi kayo file ng tamang financials. So to protect the interest of the people, the public, the members, you have to issue a receipt. Yun lang po. Pagka nag-issue kayo resibo, wala ang problema yan. Tapos napafile ninyo ng mga ayos, sabi nyo financials, there's no problem. Sir, merong yearly na service of financial sa SEC. Yun po. Yearly po, yearly. Po. So sa mga members, ito pong advice ko sa inyo. Kung gusto nyo magbigay ng butaw, bahala kayo. Pero kung ako kayo, humingi kayo ng resibo. Maraming salamat. Ang sabihan po ng support ng Catholic Vice Mayor Golden Dorsey, salamat sa lahat ng mga organisasyon na dito, sa lahat ng mga departments, sa mga magawag at mga minister na tumulong. At syempre, maraming kulit ang nangalan ng Barangay Pineda para magbigay ng mensahe sa kanyang kasasabutan. Maraming salamat sa ating membro ng CCDC, sa pag-uuna ng ating Vice Mayor Gordon, at siyempre sa Barangay Council, at sa lahat ng mga nandito ngayon, si Sir Francis, sa Meralco. Alam nyo, napagkitin nyo na mabagal daw umili si Meralco. Hindi po. Actually, pag meron pong report sa akin, tawag po agad kay Sir Francis. Sabi ko nga, pag si Sir Francis, action bilis. Diba? Magkapangalan tayo eh. Kaya yun, in-fairness naman po sa kanya. At syempre, lahat na mga narito ngayon, lahat ng mga departamento ng aming city, maraming salamat. At syempre, lalo na sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pagpapawila sa aming nandaya. At sana ito yung hindi lamang ito yung simula ng ating pagiging kungkayan ng ating mga residente sa ating city, sa ating barangay.
yan po ay magiging tuloy-tuloy. Kaya muli, ang aming pasalamat sa inyo lahat. Magandang tanghali sa ating lahat. Maraming salamat dapat siyempre ang nasa likod ng talakayan kung saan ang konsumo ang bumabang sa nao. Palakpakan po natin. Vice Mayor Loro Joel. Maraming salamat ulit sa inyong panahon, Kap. Frankie, salamat po sa inyong pagpapulak sa aming programa dito sa Barangay Pineda. Doon sa mga nanay natin na hindi ko napagsakin, hindi ko yung kailangan madala po tayo kung pinaka-ibig. So, sa ating mga kalawan, salamat po ulit sa inyong mga pagsuporta sa pagdating dito. Of course, yung ating Executive Department, kay Sir Alvin Flores, salamat sa kalawan ko. Ang MLBA, lahat po ng kawanay ng ating pangalan. Ulit, hangarin lang po natin na mapagandang situation ng ating lokal na pangalan ng gobyerno. At hindi po ito una, siguro, una pa lang ito pala sa maraming pagkakataon ng mga magkakaharap para po tayo. Muli po, isang magandang araw sa atin. Thank you. Maraming salamat. Stay lang po tayo sa pwesto natin. Mga kagawad at ang department, ini-invite po kayo sa may gitna kasama ang ating Vice Mayor Donald Jaworski para sa picture. Ito po, stay natin sa upuan. Papasok na po dito ang ating Vice at saka mga kagawad. Pasok po dito po tayo. Dito po tayo. Stay lang po na kung katayo. Diyan lang po kayo. Dito po tayo, Vice Mayor. Opo lang kayo para makita po kung natin. Hindi lang po kayo kapag si Oreo. Pasok po tayo kagawad. Yan. Okay, tingin lang po kayo kay Oreo. Ready. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Maraming salamat sa ating barangay captain, Francisco Bolívar, sa ating mga barangay kagawad, kagawad Matthew Fulvio, kagawad Rafael Dumpin, kagawad Dario de los Reyes, kagawad Alexander Ariola, kagawad Jubito MC Andres, kagawad Saint Julio, kagawad Kathleen Carlos, at syempre maraming salamat din sa ating mga leader na banangan, ang SK Chairperson Ibintana, at ang ating mga SK kagawad leader na banangan, kagawad Kyle, kagawad Mika, kagawad Sophia, kagawad Julia, kagawad Sophia, kagawad Jericho, kagawad Anjo. Maraming salamat din po sa lahat ng mga organisasyon na gumawa ngayong araw na ito. Meron po tayo po ito galing po sa ating Vice Mayor Donald Jaworski. Ito po na yung iba, isang salamat po ang kayo na